Hi guys, aapura tayo ngayon dahil tayo ay magpapacheck up ng ano natin, magpapacheck up tayo ng ano yun? Yung mukha natin kasi napunggal acne tayo. Babalik na tayo sa dermatologist natin, kay Doc Maya. Diyos ko, buti na lang guys, may time na tayo pero nag-apura tayo. Anong kukunin ko dito? Ito pala, pinaka-importante guys, ang ating maintenance sa mata. Nag-apura tayo guys. Nag-apura. Finally, makakabalik na tayo sa doktor natin. Ha? Hindi mo na tayo magdadrive kasi hindi natin sasakyan. Nakakatakot yan guys, mag-drive na hindi mo sasakyan. Pero kung pinag-drive ka na hindi mo sasakyan, ibig sabihin guys, mataas ang malaking tiwala na sa'yo kaya huwag mong sisirain. Okay, bye! So, yung glaze po. Disgrasya yung sinasakyan nating guys, jeep. Medyo nanginginig tayo pero ilakad na lang natin para mawala. Hindi naman na first time sa akin yung ganyan kasi na-disgrasya din ako noon. Isisiw lang yun yung naranasan ko. Medyo naipit lang tayo kasi nasa unahan tayo, kaya nung pagkabangga lahat ng force guys, naipit talaga ako pero namumula lang ng kunti. Okay lang ako guys. Thank you Lord pa rin kasi safe tayo. Maglakad na lang tayo papuntang CSI. Doon na tayo sasakay. Okay. Nasa CSI na tayo guys. Medyo umupa na yung nginig natin pero meron pa rin konti pero iikain na lang natin. Inom tayo ng mag-sugar tayo. Mag-take tayo ng sugar para hindi tayo makulantay. Papa guys, galing na tayo sa auntie at uncle natin. Basta marami akong hindi na na-vlog. Basta yun na yun guys. Punta tayo kay Papa. Ganda guys, di ba? Tingnan nyo guys, baha. Guys, ang ganda. Doon si Ashley pero nakakatakot kasi pumunta doon. Maliwanag na sa kanya. Maliwanag na? Mapunta tayo. Nilak mo yan punta tayo kay Ashley guys. Friend natin si Ashley. Nakilala natin siya sa Kulumban, kaklase natin. Klase ko siya nung grade 7. Bait to si Ashley. Bait yan guys. Tingnan nyo guys, may baka sila. Hello! Tingnan nyo. Ay, ayaw na. Kanina nahawakan ko siya. Ay, may Makati yata sa kanya. No. Camera shy siya. Kanina nahawakan ko siya eh. Nilapit niya yung ulo niya. Ginanon niya. May Makati yata. Huwag niya matamaan ito. Takot siya. Bata pa kasi na yun. Ay, oo nga. Madilim na. Lolo. Ganda Ano yan guys? Ganda. Hi! Mag-hi kayo! Tignan nyo guys! Pakay na suot niya, mermaid. Mermaid na!
Kuya, singa, badyaw! Wait lang guys. Guys, bili kayo dito kay siya. Itatag ko siya. Mabait to, mabait. Bye. Dito na tayo. Kila Lawrence. Bahay nila. Titignan natin ang dalawang bata. Ayun. Ito si Lawrence guys. Lawrence. Hi. Ay, wag lalabas. Wag lalabas. Wag lalabas. Gigil yarn. Gigil. Ba't mo ko kinakagat? Hello. Hello. Aray. Aray. Sino yan? Sino yan? Hi guys. Pauwi pa lang tayo galing kay Lawrence. Anong oras na ba? 8:24 na. Nakikain tayo dito tsaka nagpahinga. Antok na tayo guys. Marami pa tayong gagawing trabaho pag uwi. Tingnan nyo guys, convoy. Convoy kami ni Lawrence. Kauwi na tayo guys. Look. Mas na siya guys, yun o. Doon na siya sa gate. Hi guys. Ikwento ko lang yung nangyari kanina. Ayun nga, diba, nagpunta kami Dagupan. Nag-drive to kami sa Wendy's kasi wala pang breakfast nun guys. Pero lunchtime na yun. Basta yun nga, pagkatapos dun sa Wendy's, punta kami kay Doc Maya sa Maya Skin Clinic. And then after nun, nag-part ways kami ng ate ko. Pumunta ako, sumakay ako ng jeep. Hindi ko na, pinaikot ko pa yung jeep. Imbis na tatawid ako papunta sa kabilang side sa may Yupang para mabilis yung daan. Ay mabilis yung jeep na makakaikot. Sumakay ako dun sa papunta pa lang siyang Nepo. Kasi guys, na-miss kong sumakay ng jeep. Naalala ko yung time na estudyante pa ako na sumasakay ako sa jeep. Kaya yun, enjoy ako. Kaya may clip doon na nakasakay ako sa harap ng jeep. Tapos, pagkatapos nun, bumaba tayo sa downtown. Tapos, sumakay tayo nag-antay tayo ng mabait yung best friend ko dyan sa parkingan, katabi ng 100 pesos to. Yung best friend ko yun, tropa ko yun. Pinarahan niya tayo ng jeep, palingayin. Kasi, hindi ako sumasakay guys sa minibus na yung aircon kasi nahihilo ako guys. Pag naghalo-halo na yung amoy doon, yung mga iba-ibang amoy ng pabango ng mga tao guys, nahihilo ako, hindi ko kaya, nasusuka ako. Kaya ang gusto kong sakyan nun, either bus na open or jeep. Ang dumaan jeep. So, sumakay tayo ng jeep. Pinasakay tayo ni kuyang tropa. Tapos, matapos nun, yung jeep na yun, ang daan na niya, kasi Lingayen, so ang daan na niya, pa De Venecia na. Ngayon, nung nandun na tayo sa De Venecia, guys, di ba 4 lanes yun? Yung nasa kasi kami, outer lane. So, medyo yung takbo. Yung nasa inner lane, guys, nag-stop para mag-giveaway dun sa liliko, papasok sa lane. Nasa outer lane kami guys. So, syempre, kung kasi ang nangyari nun guys, nagulat ako kasi talagang inano niya na yung paa niya para bombahin yung preno niya. Tapos, parang yung sasakyan guys, parang nag-full stop lang siya nung babangga na kami. Parang, yun na lang yung naaalala ko guys kasi ang bilis ng pangyayari. Nung nakita ko na sobra yung pagbomba niya sa preno niya, sabi ko, bakit to? Anong problema sa? Kasi nandun tayo sa likod lang ng driver guys. Pero alam nyo guys, bago ako sumakay dun sa jeep kanina, gusto kong lumipat punta sa harap. Kasi gusto ko sa harap. Pero parang may bumulong sa akin guys na, wag na, dito ka na lang sa likod. Ganun guys. Tapos, kasi guys syempre, first time ko ulit sumakay ng jeep.
okay lang sa akin na andun ako sa harapan kahit na taga-abot ako ng bayad basta makuha ko yung sukli ko kasi meron yung one time guys. Nung estudyante pa ako parang nakaanuhan ko yung jeepney driver na sabi niya hindi pa ako nagbayad pero nagbayad talaga ako guys. Diyos ko. Basta yun. Kaya gusto ko sa harap ako para pag nagbayad ako, matatandaan niya na nagbayad na ako. E di yun nga guys. Pero nung nagsasakay pa lang siya ng pasahero bago kami nung mag-Venecia, nung nandun pa lang kami sa downtown, may parang umano sa isip ko na umatras ako na dapat dun ako malapit sa babaan, sa bandang, yung pinto ng jeep. Pero hindi na ako umusog guys kasi nga, yung binayad ko sa jeep, 100, hindi pa ako nasusuklian. Kaya inaantay ko, doon ako umupo sa likod ng driver. Tapos yun guys, diba? O di ayun nga, sa Venecia, sa tapat ng Wendy's. Yung inner lane, nagbigay. So, tapos dumiretso pasok yung Land Cruiser yun, alam ko. Pero sa tingin ko guys, ang priority sa daan, yung mga diretso. Kapag papasok ka sa kabilang lane, kahit na nagbigay yung inner lane, dapat hindi ka agad dediretso. Dapat pakiramdaman mo kung merong nasa outer lane, di ba? Basta yun ang nangyari guys. Tapos sumalpok na, ganun. Tapos, guys, dun kasi sa harap guys, yung uupuan ko sana, may babae doon. Tapos, ang katabi ng babae, lalaki na may kasamang bata. Kaya, kasi guys, medyo malakas yung impact eh. Talagang, umano siya, yung babae. Naiyak nga yung babae guys eh. Sabi ko, ay buti na lang hindi ako umupo sa harap. Andun ako sa likod. Okay lang naman ako guys, pero, naawa ko dun sa mga kasama ng pasahero kasi yung matanda na nakasakay din sa jeep, sa lakas ng impact guys, umano sila dun sa floor, gumanon sila sa floor. Basta guys, imagine parang napasubsob, parang ganun. Tapos, syempre guys, medyo malakas yung impact. So, lahat ng pag nung ganyan, may ipit yung nasa unahan, which is ako, naipit ako. Kaya medyo masakit yung katawan ko, guys. Kasi, parang alam mo yung nabugbog, naipit ka eh. Kaya, yun, namula yung dito ko. Ditong side. Namula. Tapos, ngayon, nung nag-aargumentuhan na sila, naawa ko dun sa jeepney driver, guys. Kasi, nagbabatuhan na sila ng mga hindi magagandang words. Naawa ko dun sa jeepney driver, kaya hindi ko na kukunin sana yung sukli ko. Kaso tinanong niya, sabi ng driver, sino yung nagbayad ng 100? Sabi niya. Tapos, edi sumagot ako, sabi ko, wag na. Tapos sabi niya, hindi ma'am, kunin mo. Sabi niya, binalik niya yung mga sukli. Siguro, nahihiya siya, ganun, or kaya, pinabayaan ko na lang, tinanggap ko na lang, guys, yung 100 ko kasi. Guys, wala akong cash. Ang cash ko, wala akong malaking cash. Ang cash ko lang, 300 pesos. So, kinuha ko na lang din nung binalik niya yung pera. Tapos, basta guys, naiyak talaga ako kasi naawa ko dun sa jeepney driver. Pero, pag inimbestigahan naman yun, basta, ayun na yun guys. Tapos, diba, ayun nga, sabi ng mga pasahero, baba muna kami kasi medyo matagal yung argumentuhan nila. Tapos yun guys, from Wendy's to CSI Lucao, nilakad ko. Sabi ko nun dun sa clip, diba, lakadin na lang natin para mawala yung nginig natin. Habang naglalakad ako guys, sa sobrang hindi ko napansin na malayo pala yung nilakad ko guys. May kasabay ako na lalaki, estudyante siya. Nag-aaral sa Yupang. Nung napansin ko na, kasi tumawid siya guys, palukaw. So, sinundan ko siya kasi nakakatakot tumawid dun guys.
pupunta ka ng ng CSI. Sumabay ako. Tapos napansin ko parang tulala siya guys. Kasi nung naglalakad siya, siya sa gitna ng daan. Tapos may sasakyan na sa likod niya. So, binusinahan siya. Tapos nung nakita ko, kuya, dito kasi may sasakyan sa likod. Nagulat siya. Parang natauhan siya na, ay, tapos gumilid siya. So, ang ginawa ko guys, inunahan ko siya maglakad para susundan niya ako. Siguro, na-trauma siya dun sa nangyari sa jeep. Kasi kasama yata siya nun sa pasahero dun Hindi ko sure. Basta guys, napansin ko na, siya, tulala na Kaya, ang ginawa ko, inunahan ko siya maglakad para ako yung susundan niya. Tapos nung medyo nag-overtake akong lakad sa kanya, medyo malapit na kami dun sa back entrance, yung entrance ng Gloria Maris. Sabi ko kuya, okay ka lang? Sabi ko. Oo, sabi niya, dito ba yung CSI Lukaw? Sabi niya. Dito ba yung CSI? Parang sabi niya ganun. Tapos sabi ko, ay, opo, dito. Dito po yung entrance, sabi ko. Tapos yun, sinundan niya ako. Tapos, ayun na. Doon ako sa CSI. Alam nyo guys, nung nakita ko na babangga na kami, kasi sabi parang tumaas yung boses ng driver nun Alam nyo guys, nung babangga na kami, pumikit na lang ako nun. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Sabi ko, kasi ganun din yun guys, nung nadisgrasya ako. Nung bumangga din ako, pumikit na lang ako. Alam niyo yung parang sa bump car? Pag nag-bump car ka, parang ganun, pero mas malakas na impact. Kumapit na lang ako nun sa guys, sa upuan ng driver. Tapos pumikit na ako. Sabi ko, bahala ka na Lord. Sabi ko. Tapos yun. Alam nyo guys, sa sobrang hindi na ako nagseseryoso sa buhay guys, kasi pagkatapos nung nangyari yun, yung sa jeep, after 2 minutes guys, tinatawanan ko experience ko guys. Siguro dahil noon, sa sobrang seryoso ko sa buhay, na-depress ako, tapos ngayon na masaya na ako, imbis na magseryoso ako sa isang bagay, guys, tinatawanan ko na lang. Tinatawanan ko na lang yung experience ko, guys. Tapos yun. Ayun lang yung nangyari, guys. Meron akong clip nung banggaan, pero may clip ako nung nabangga na. Pero hindi ko na ipapakita, guys, kasi di na. Okay na yun, nakinento ko sa inyo. Tapos yun. Yun ang nangyari sa araw na to. Yun lang guys. Guys, kung may skin problem kayo, pa-check up kayo kay Doc Maya. Mabait yun si Doc Maya. Very ang mood niya. Ang vibe niya is very mothering and cool. Ganon. Very nice. Nag-ano tayo sa mukha natin kasi nag-iingat tayo kasi nga sensitive yung mukha natin, kunting lang nangangati na, ganun, dry, mga ganung bagay. Kaya yun lang guys. Tapos na ako kasi pagka-uwi ko kanina, pag-alis ni Lawrence guys, naglinis ako sa baba. Basta kasi darating yung mag-aayos ng sasakyan natin, mag-PPMS, kaya yun. Tas yun lang guys. Gusto ko lang magkwento sa araw ko. Tapos pala guys, diba ayun nga, sa CSI, tapos sinundo na ako dun ni Lawrence. Tapos nakita ko nga, bago ko sunduin ni Lawrence guys, nakita ko yung inaanak ko sa McDo. Pagkalabas ko ng National Bookstore, may pagkalingon ko, may kumakaway. Sabi ko, sino to? Tapos dun ko na inaanak ko pala. Tapos yung friend ko, si Desiree, tsaka yung asawa niya. Silang family, silang tatlo. Andun sila. Nag-grocery yata. Nag-grocery yun. Tapos nag-order sila ng McDo. Pinapakain nga na ako, pero sabi ko kumain na ako. Tapos yun nga guys, parang
ano lang, na baling sa ibang attention yung nangyari sa akin sa jeep. Tapos nakakwentuhan ko siya, ganyan-ganyan. Tapos sinundon ako ni Lawrence doon. Tapos after nun, nagpunta kami sa basta may pinuntan kami Lawrence. Tapos pagkatapos nun, punta kami Lingayen. Nagpunta ako dun sa uncle ko. Tapos pagkatapos nun, nagpunta na kami kay Papa. And then, kay Shai. Tapos yun na guys, punta kami kay Lawrence. Tapos umuwi na dito. Tapos yun na. Bye, good night. 1 a.m. na guys. Bye.